Hello mga beshies! Welcome back dito sa aking channel. And today's vlog, isang bagong pautangan online na naman itong i-share ko sa inyo. At pwede daw po tayong makahiram dito ng 1,000 pesos hanggang 50,000 pesos. At akalain mo 0.5% lang yung interest. So kung ganito lang talaga ito magpautang, edi okay sana na pwede nating mahiraman. Pero yan nga, sana mapanood nyo yung buong video natin para malaman nyo kung paano nga ba yung interest, yung processing fee at yung loan terms. Kasi nga po, susubukan ko talaga ni i-download itong app, then a-applyan po natin para ma-check talaga kung paano nga ba ito magpautang. At syempre, i-check din natin yung experience ng iba na sumubok nga na mag-try na umutang dito. Pero bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka nga lang dito sa aking channel, ay huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe ha para maging updated ka sa iba't ibang mga videos na ina-upload natin. Kung ano nga ba yung mga maasahan na pwede nga nating mautangan online kapag kailangan natin ng extra cash para sa mga pang-emergency na pangangailangan at syempre kung ano nga ba yung mga hindi legit para maiwasan na subukan nyo na umutang din at the end pala may mataas na interest or processing fees. So let's get back to the topic, and here nga, Masaya Cash Pro installment under ng Snap Casual Lending. Itong i-share ko sa inyo na loan app. Ayun nga po mga beshies, may 4.8 star daw yung reviews dito at marami na yung mga nag-try na umutang. So para nga tayo ay makautang dito na naman, ida-download ulit natin to nga sa Google Play Store at maglagay nga lang po ulit tayo ng ating mobile number. At once na natap mo yung may nakalagay na send, meron po tayong matatanggap na 4-digit na code or one-time password na yun, kailangan lang po natin ma-input ulit dito para makapag-proceed nga tayo na makautang sa loan app na ito. And after that, mag-create nga po tayo ng 6-digit password. And please read and agree to the loan service and privacy agreement. So, kailangan nyo ding basahin ito mga beshies, yung loan service and privacy agreement. Allow Masaya Cash to make and manage phone calls. So, ito na nga, 1,000 to 50,000 pesos nga daw yung pwede nating mahiram. At tap na nga lang natin yung apply now. Then, ito yung mga kailangan nating sagutan, yung usage of loan, yung email, yung Facebook personal homepage link, at yung Messenger, Viber, pero optional naman daw ito. Then yung industry, category, at yung religion. So, ilan lamang ito mga beses sa mga kailangan nating sagutan para nga makautang sa loan app na ito. Pero, hindi ko po kayo ina-encourage na umutang sa loan app na ito ha. So, sana nga panoorin nyo yung buong video hanggang sa matapos and doon po kayo mag-decide kung itutuloy nyo pa ba na utangan itong Masaya Cash Pro or hindi. Kasi baka hindi masaya ang magiging feelings natin or baka hindi tayo magiging masaya kapag nalaman nyo yung interest, yung mga processing fees, yung loan terms, at yung loan amount once na prubahan ang inyong loan application sa loan app na ito. And by the way, share ko lang yung naging experience ko sa loan app na ito ha. Medyo naghahang siya. So, inulit ko na naman mga beshies na inopen yung app. Ay medyo hassle lang yung pag-apply dito. Kasi, ayun nga, medyo naghahang itong app. Nakailang beses na rin ako na nag-try. Yun nga, industry category, religion, yung marital status, number of children, yung educational background, kailangan daw po nating masagot at yung residence formation. So, by the way, kagaya nung ginawa ko sa aking mga previous video, na yung mga pinapakita ko sa inyo na infos ko, like yung present address, ay hindi po totoo. So, I mean, nilagay ko lang ito para maipakita sa inyo kung ano nga ba yung possible na sagutan natin sa loan app na ito. Pero yun nga po mga beshies, after naman nun, ina-erase ko din yung mga infos na to, then pinapalitan ko yung home address ko talaga. Kasi nga, talagang madedecline ang ating loan application kapag mali-mali yung mga infos na nilagay natin. Okay? So, next nga ay kailangan nating maglagay ng personal references or contact references.
So, dito mga beshes, 5 yung personal references na hinahanap. So, medyo marami na, no? I mean, medyo marami yung personal references. And mag-ingat nga po tayo sa pag-a-apply sa mga ganitong loan app. Kasi once na na-delay ka magbayad, ay possible po na i-message nila yung personal references na nilagay nyo dito. So, hindi ko naman sinasabi na yung loan app na ito, pero karaniwan kasi or halos, diba, sa iba't ibang mga loan shark. And then next nga, mag-upload ulit tayo ng isang valid government ID dito mga beshies. So, meron din po itong facial verification. At kailangan lang natin talaga pagdaanan itong iba't ibang process nga na pag-apply sa iba't ibang mga loan app, lalong-lalo nga sa loan app na ito para ma-check nga, para makita natin kung paano nga ba talaga ito magpautang. And at least may idea na lang din kayo. And eto, nag-off ulit ako ng app nila, then nag-login ulit kasi nga medyo naghahang itong app. Medyo hassle na rin talaga itong na-experience ko sa loan app na ito. Pero, ayan, tinuloy pa rin natin. So, ito nga daw yung mga ID na tinatanggap, yung UMI, SSS, TIN, yung passport, at yung iba pa, check nyo na lang din dito. And allow Masaya Cash to take pictures and record video. So, ayan, allow nga lang natin kasi hindi naman magpo-proceed talaga yung ating loan application kapag hindi na nga po natin inallow itong Masaya Cash para mag-take ng pictures and record videos daw. Medyo naghahang ulit. So, ilang beses na rin na medyo naghahang itong app nila. And nung sinubukan ko naman na mag-apply sa ibang app, wala namang naging problema. So, same phone naman yung ginamit ko and malakas naman yung internet ko. So, hindi ko alam kung bakit naghahang, pero I think sa app nila ang may problema. So, after ng facial verification mga beshies, sagutan nga lang natin yung first name, yung middle name, at yung last name. And then, ito, meron pang job information na kung saan mag-upload daw tayo ng proof of income or yung business permit nyo para daw mas malaki yung chance na ma-aprubahan ng ating loan application. Pero hindi na po ako nag-upload dito, diba? Kasi pwede namang i-skip yung part na to. At ito na nga, please keep your phone at 24 hours daw yung aantayin ko or halos isang araw yung pag-aantay ko dito para nga daw sa pag-process nila ng loan application. So, diba? Ang tagal naman yung 24 hours. Okay. So, ganun lang mga beshes. Mag-aantay daw ako ng ilang oras para sa pag-process ng Masaya Cash Pro installment ng aking loan application. Binalik-balikan ko itong app nila and talagang wala pang status nga yung loan application ko dito sa Masaya Cash Pro. Kung mapapansin nyo, in auditing pa rin. So, nag-apply nga po ako ng October 29, 2024. So, syempre mga beshes, hindi dito nagtatapos, diba? So, i-check natin yung ibang nag-try na umutang dito. And dito kayo lagi mag-check sa may nakalagay na critical. Kasi dito talaga yung mga legit na umutang at legit yung experience nila. So, marami po tayong nakita na puro negative ang feedback dito sa Masaya Cash Pro. Kaya nga, hindi talaga masaya umutang dito. And sa experience ko nga lang, diba, akalain mo yung ibang loan app, minuto lang 5 minutes, 3 minutes, or 10 minutes, ay naaprubahan na agad yung loan application at or malalaman mo agad kung approve or decline ang inyong loan application. Pero dito sa Masaya Cash Pro, mag-aantay pa daw ako ng 24 hours. And eto na nga mga beshies, meron akong isang nakita na reviews like, huwag kayo maglo-loan dito. 1,000 ilo-loan nyo, tas kalahati lang ma-receive nyo. Tas nakalagay sa contract, 2 gives ang bayaran, bigla nilang babaguhin ng buo at 1 give. Bukod sa kalahati lang na-receive nyo, mag-deception din. Next, please, does anyone know paano at saan ko ibabalik yung pera na dinisburse nila sa akin? 3,000 po yung niloan ko. Tapos 1,740 lang dinisburse nila sa akin. And babayaran ko ng 3,100 plus. Diba? Sobrang laki ng mga hidden charges nila. Di nasunod yung pinakita nila na kasunduang babayaran bago ka mag-agree for withdrawal. Sana may nakakaalam po. Salamat. So, di ba nakakaloka? Yung tipong ang naaprubahan dito sa isang client ay 3,000 pesos, pero ang natanggap lang ay 1,740 dahil po kinaltasan ito ng iba't ibang mga charges or fees. And then, ang kailangan niyang bayaran daw doon sa due date niya ay 3,100 plus. So, isang loan app na naman mga beshies na hindi ko nga nire-recommend sa inyo. Pero, syempre, option nyo pa rin yan kung gusto nyo itong utangan. Kahit napanood nyo nga yung buong video natin. And kung sakali na meron kayong experience, it's either okay man yan or hindi. Sana i-comment nyo po yan para mabasa din nung iba na
nag-iisip pa lang na umutang sa loan app na ito. And yun nga, based sa experience ko, sobrang tagal po yung pag-process nila ng loan application and paulit-ulit ko na chinecheck yung app nila at wala pa rin talagang status nga yung loan application ko. In auditing pa rin yung nakalagay. Ayon nga dito sa ibang mga umutang dito, short term lang, malaki din yung mga charges nila or yung mga fees. Ayan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Nilike nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!